So for today's video guys ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-tiles dito sa hagdan natin. So ayan, meron na tayong naikabit dyan na ilang step. Meron na din tayong layout sa riser natin saka yung lapad ng steps. So ayan, nakaguhit na po tayo dyan sa kabilaan at libilado na po yan. So kung mapapansin nyo, hindi nakasentro yung tiles natin. Ganito po kasi yan. Kung ano yung takbo ng layout natin dito sa taas, yun po yung susundin natin. So yung bikat na galing dito sa taas, yun po yung dinadala natin hanggang dun sa baba. So yung bikat dito galing dun sa may dulo, sa ibabaw pa, yan po yung sinusundan natin hanggang dito sa hagdan natin. So dire-diretso na po yan hanggang dun sa kabilang hagdan sa dulo. So kaya po yan, hindi po sumentro na yung natin, yung tiles. Ayan po yung tansya na yan, yan po yung guide natin sa bikat natin para hindi po tabingi tingnan yung tiles natin. Tsaka yan na yung pinaka-guide natin sa level. Diyan papantay natin yung yung tiles natin. Tapos bawat isang step magbabatak tayo ng tansi para po hindi mawawala sa level yung yung hagdan natin, para hindi po siya tumabingi. At syempre kailangan din natin dyan ng level bar para bawat kabit natin i-check natin kung nasa level pa ba yung yung tiles natin. So ayan po yung guhit natin. Yung riser natin is 17 cm. Dapat pare-parasyon bawat step. Tapos yung step natin is 30 cm. So bawat step susukatan naman natin yun ng 30 cm. So yung guhit na yan, ayan yung kapantay doon sa tiles natin sa taas. So galing dyan, susukat lang tayo ng 17 cm, yun po yung riser natin, para makuha natin yung level dito sa baba. So galing doon naman sa tiles, pag dito sa bandang dulo, susukat ka lang din ng 17 cm para parehas po siya, naka-level siya. So pwede rin lagyan nyo ng kunting drop. So bawasan natin ng ng 0.1 para merong 1 mm na drop. So ito pa lang ginagamit natin na grinder guys. Bali dalawang grinder kailangan natin. Pwede din naman isa, pero dalawa yung ginagamit ko para hindi na ako magpalit-palit ng ng talim. So yung isang grinder guys, ginagamit natin ay yung super thin na manipis na na talim. Ito namang isa ay Resinoid offset flexible grinding disc. Ito yung ginagamit natin panghasa doon sa pinagkatingan natin ng tiles, doon sa pinag 45 natin. So pinapanghasa natin yan para po makinis yung pinagkatingan natin, para walang bungi-bungi at maganda tingnan yung kanto natin. So ito po yung sample ng kinating natin guys. Ayan, naka 45 degree na yan. Tapos kung makita nyo, sobrang kinis na niya kasi hinasa na natin yan nung panghasa natin. So ayan, pagkatapos nyo gamitin yung diamond, isusunod naman yung panghasa. Tapos dapat parehas yung kapal nung yung dito sa may kanto. Dapat ganyan, mga 2 mm. Kung 2 mm yung kabila, dapat yung sa kabilang side 2 mm din, para ganyan maganda yung tingnan yung yung kanto mesa natin. So ganyan po resulta niya, maganda siya tingnan. Dahil parehas yung pag hindi kasi parehas, yung isa medyo manipis, yung isa medyo makapal, tapos hindi pantay-pantay yung kapal, may tendency na merong parang awang-awang ng konti. So pag maganda yung paghasa mo, parehas yung laki nung parehas yung kapal nung kanto, maganda siya tingnan. So katulad yan. So yung masking tape na yan guys, yung purpose niyan is para hindi siya bumuka yung yung kanto natin. Yan yung pinapakapit natin dyan para hindi bumuka, saka maganda yung lapat ng kanto mesa natin. So ayan po, gumamit na din tayo ng tile level system o yung pang-ipit natin sa tiles para po maiwasan natin ng resulte. Syempre kailangan din natin ng tile spacer para
pare-parehas yung laki ng bikat natin. So ayan po. So ito po yung sample natin ng na finish natin na project dito sa hagdanan. So yung ilalim niyan ay lalagyan pa yan ng ilaw. Yung mga dumi-dumi na yan ay lilinisin pa namin yan. Ayan, tapos i-grout. So hanggang dito sa taas puro kulay gray. Mahilig sa kulay gray yung may-ari nito. So ganito naman yung ginagawa namin dito sa may pintuan. Yung tiles nakapantay lang siya, yung pintuan, yung hamba nakapantay lang doon sa tile sa flooring. Pero yung kahoy niyan is nakadiretso talaga sa baba. Binawasan lang namin ng 2 cm para po hindi siya nakausli doon sa baba, kasi pangit tingnan pag nakausli yung yung kahoy sa baba. So dito naman, dito tayo nag 45 ng tiles. Nilagyan ko lang siya ng 2 plywood na 3/4 at yan pinatagilid ng ganyan para hindi po tayo mahirapan mag 45 degree doon sa tiles natin. So ayan, ganyan po yung forma niya pag pag pina 45 natin, nakaganyan siya para po hindi po tayo mahirapan mag 45 ng tiles natin. So ayan po, pagkatapos natin 45, syempre kailangan natin nasain yung yan, nahasa na po yan. So pinaka manipis is 2 mm kasi sobrang pangit din naman pag pag sobrang nipis na. Dapat mga 2 mm yung pinaka manipis or kakapal pa ng konti. So yan, ito yung una natin ginagamit bago naman yung isa. Yan, ito yung pang finish natin. Yan yung pinangahasa natin dun sa kanto mesa natin para po makinis at hindi bungi-bungi yung pinagtabasan. Para po sa may mga katanungan, mag-comment lang po kayo dyan sa baba para makapag-reply po ako. At sa meron pong mga suggestion na content, pwede nyo po i-comment dyan sa baba para magawa po natin sa susunod natin na mga upload. Thank you po, maraming salamat.